God taken from the book of the 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15. Marunong ka mo yung mga Biblia. Pakibukas na lang 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. And I'll be reading in English. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15. The Word of God says, in the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers, to keep away from every brother who is idle and does not live according to the teaching you received from us. For you yourself know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to make ourselves a model for you to follow. For even when we were with you, we give you this rule: if a man will not work, he will not eat. We hear that some among you are idle. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. And as for you, brothers, never tire of doing what is right. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of him. Do not associate with him in order that he may feel ashamed. Yet do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Kanimo Diyos, tigtak na sa kapuntagon. Salamat Ginoo ni dahil sa may gawin nga kami nagatigom. Salamat Ginoo ni bugnaw ng kapuntagon. Salamat sa matag-usa Ginoo nga miyani karon para pagsimba kami. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito yung umaga. Bless us, O Lord, and give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen. Amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Na ano po ba yung encouragement na sinabi ni Pablo dito? Na hindi tayo magsawang gumawa ng mabuti sa gitna ng paghihirap. Na makakaranas man talaga tayo ng mga paghirap dito sa mundo. Kahit mga Kristiyano, hindi Kristiyano, makakaranas talaga ng paghihirap. Pero sabi ni Pablo, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa gitna ng paghirap. Ayaw daw, hindi daw kita maingon na bation o kalaay sa kanunay nga pagbuhat o maayo taliwala sa diha sa atong mga paglisod o paghirap din sa kalibutan. Bisan paglisod-lisod man ta, makaangkon magitag problema sa kinabuhi. Ayaw gyud pag-undang sa pagbuhat o maayo. Naintindihan? Malinaw. Kaya ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pakipaglaban sa mga masasama dito sa mundo. Kung baga sa giyera, tayo mga Kristiyano ay mga frontliners. Kaya kung bilang mga frontliners, makikita talaga tayo. Kaya bagay sa mensahe na binasa natin ngayong mga dapat magpakita tayo ng magandang halimbawa. As Christians, we should do something good and we should show as a good example to everyone. Pagkita kita o mabuting halimbawa. Now, kaya malinaw na sinabi sa Biblia, batay sa binasa natin ngayong umaga, sa verse 13, na mga kapatid, huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti. Ayaw daw pagkalaay, ayaw daw pag-undang sa pagbuhat o maayo, bisan man naglisod-lisod na tayo din sa kalimutan. Tayo ba, pag maglisod-lisod na gali, hindi na musimba, nagkanag pagkabuhaton and everything. But as Christians, we should show a good example. You see? Kaya ano ba ang background sa mensahe na binasa natin ngayong umaga? Bakit sinulat ito ni Pablo sa mga taga-Thessalonians? Why did he wrote this to the Thessalonians? Kasi katulad sa atin ngayon, we are expecting that Jesus Christ will come soon. Diba? Umaasa tayo na babalik na si Kristo, malapit na. Noon pa man, sa kapanahunan ni Pablo sa Thessalonica, noon pa man, sila ay umaasa na babalik na si Panginoong Kristo sa kanilang kapanahunan. You see? Ilang taon na nakalipas? Mga 2,000 years na. You see?
Sabi na, umaasa na sila. Kaya ano ang ginagawa nila habang umaasa? Alam niyo na malapit na talaga mabalik sa Panginoong Kristo, humihinto na sila sa pagtatrabaho. Huminto na sila. At yung iba, dahil sa katamaran, hindi na talaga nagtatrabaho. Di ba natandaan niyo yung year 2000 sa ating bansang Pilipinas? May mga kulto doon, mga simbahan, na may ibang paniniwala na babalik na daw si Panginoong Kristo sa year 2000. Kaya anong ginawa nila? Ibininta na ho yung mga lupa, ibininta na ho yung kalabaw, ibininta na ho yung bahay, at doon na lang sila sa bundok, naghukay ng yungim. I-hide, nagtago na lang sila sa cave. Kaya alam nila, nababalik na daw si Panginoong Kristo dahil mapupunaw na raw ang mundo. Tama ba yun? Kahit saan tayo magtago, basta nandito lang tayo sa mundo, mapupunaw pa rin. Kahit sa ilalim mo tayo ng lupa, may bibing na nga, wala nang pagod. Kaya wala. Noon, ginawa niya ng mga Kristiyano noon na huminto na sila sa pagtatrabaho. Kaya ang problema nito, pag huminto tayo sa pagtatrabaho, tayo ay maging pabigat sa ibang tao. Malinaw ba? Kung wala tayong trabaho at gusto tayong mabuhay ng mabuti, anong ginagawa? Manghihingi na lang. Naging pabigat tayo sa budget ng ibang tao. Naging pabigat tayo sa ating kapwa mga Kristiyano. Kaya, katulad na nangyari sa bahay. Alam mo, last week, 2 weeks ago, may magnanakaw na pumasok sa aming bakuran. Sinira ko yung pintuan ng aming sasakyan, yung susianan, giniba, at may nakuha ng mga bagay-bagay sa loob ng sasakyan. Hindi lang yan. Dahil hindi na magamit yung sasakyan namin, marami kaming lakad na hindi na nagawa namin. Naging purwisyo ko yung ginawa ng magnanakaw. At higit pa na yan, ipinaayos namin sa Kurumayasan. Hindi pa namin alam kung magkano ang bayan. Sana hindi aabot ng 5 lapad. Imagine, dahil sa kawalan ng trabaho, katamaran ng tao na magtrabaho, magnakaw na lang, maging pandamay sa ibang tao. Ganun din ang ginawa ng mga Kristiyano noon sa Thessalonica. Hindi na sila nagtrabaho, kaya alam na babalik na si Kristo malapit na. Kaya hindi na sila nagtrabaho, ang iba tamad lang talaga, naging purwisyo. Nangingin na lang. At hindi lang yan, dahil wala ng trabaho, nagkaroon na sila tinatawag na busy bodies. Ano bang ibig sabihin ng busy bodies sa Biblia? Hindi alam mo rin na naging busy bodies. Hindi busy, naging busy bodies. Palipat-lipat na lang sa mga tahanan, magdadala na una ng mga chismis. Yun, busy bodies. Kaya pag busy bodies ka man siguro, huwag kayong ay salamat. No. Huwag kayong pasalamat. Busy bodies, chismusa yan sa Biblia. Kaya yun ang ginagawa. Kaya, sinabi ni Pablo sa verse 10, patay sa binasa na, if a man will not work, he will not eat. Kung dili ako sa katao, dili daw magtrabaho, dapat dili siya pagkaunon. Grabe ang isulti ni Pablo. Hindi sinabi ni Pablo that a man cannot find a work kung hindi pa siya makapagtrabaho habang naghahanap ng trabaho at wala pa siyang trabaho, hindi pa kainin. No, hindi sinabi. Sinasabi niya, if a man will not work, meaning may trabaho, pero ayaw lang talagang magtrabaho. Dahil tamad. Ayaw daw pakain, bawal pagpakain ng tao na gano'n. Hindi sinasabi na if a man cannot work dahil may problema sa pangatawan, wala pang paa, walang kamay, o minor de edad pa, hindi baka magtrabaho. Pakakainin. Pero kung may lakas ang katawan, may trabaho naman na marami, hindi magtatrabaho, dapat hindi pakainin. Ano bang ibig sabihin ni Pablo meron? Sabi ng Biblia, love your enemies. Pakainin yung nagugutom. Ano bang ibig sabihin? Huwag pakainin. Ang simple na meaning yan, basta Kristiyano, dapat hindi tamad. Yun ang ibig sabihin. Dapat yung Kristiyano, dapat hindi tayo tamad. Kaya bilang mga Kristiyano, ano-ano ba ang mga magagandang pananaw natin tungkol sa trabaho? How do we look at work? Kung saan may atong pagtanaw sa trabaho? Para hindi tayo mahingog tapulan, para hindi tayo maging tamad. Unang-una, work is a gift and a calling from God. Ang trabaho, biyaya galing sa Panginoon. Gasa ka natin sa Diyos. Kaya gawin natin ang bawat trabaho na may pag-ibig at pagtsatsaga para sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Every work that we do, we should do it for the glory of God. We should do it with sacrifice and naagay pag-antos. Kaya ang tanang trabaho, lisod man. Bisan man gani magtindog na ta sa tibok adlaw, kapoy man gihapon. Bisan maghigda ta sa tibok adlaw, kapoy man
man gihapon. Kaya bilang mga Kristiyano, everything we do, in every work we do, every good work, yung mga trabaho na magalang, huwag naman yung magputulak po ng mga ano-anong bagay. Hindi ganon. Every good work, every honorable work, do it with love and naaging pasensya o pagtiyaga. Ikaduha, God is a working God. Ang atong Diyos nagabuhat dayon sa tanang higayon. Diingon ang Biblia sa Genesis 1:27, we are created to the image and likeness of God. Ginawa tayo na parang may kahawig sa Panginoon. Created to the image and likeness of God. Nang itong ating Panginoon ay busy, palaging nagtatrabaho. Dapat tayong mga Kristiyano, we should also be busy working for the glory of God, not busy bodies. Intindihan? Hindi maging chismoso at chismosa. Kaya, ang ibig sabihin, walang Kristiyanong tamad. Every work that we do must reflect the integrity of God. Every work that we do must glorify God. Now, bilang mga Kristiyano, ano-ano ba ang mga gandang ugali natin na ipakita natin sa ating pagkatrabaho? Kita man mga Kristohanon, unsa may mga mayong batasan nga atong ipakita, kahit saan man tayo habang nagtatrabaho tayo, unsa may atong ipakita. Unang-una, bilang mga Kristiyano, we should not only work for money, but we should work to show a good example. Dili lang tang mutrabaho tungod sa kwarta, mutrabaho po ta, kay kung na itong ipakita na kita maayo nga sulundon. Naintindihan? Para maging tayo ay mga mabubuting tularan ng ibang tao bilang mga Kristiyano. Yun ang ibig sabihin. Kaya, ang trabaho na pinag-usapan dito, lahat uri ng mga magagalang na trabaho. Makaisya man, makaminero man, ma-driver man, ma-pastor man, ma-elder man, ma-deacon man, voluntaryo man, may sahod man o wala, pagsisir man ang salita ng Panginoon. Everything we do, do it for the glory of God. Do it na mapakita nato na we are a good example. Ipakita nato na kita maayo gayud nga sundon. Intindihan? Yun ang ibig sabihin. Kaya, paano natin makilala ang isang tao na ang kanyang pagtatrabaho ay pira lang ho yung kanyang gusto? How do we know that a person works only for money? Una, malalaman natin, paging estudyante man o ano man, ito ho ang mga palatandaan ng isang tao ay nagtatrabaho sa pira lamang. Una, siya ay reklamador at walang pagtitiis. Pata ang tao ganun yung nagtatrabaho nga kwarta lang din ang tuyo, reklamador din na siya walang mag-antos. Kung hindi lang mo reklamo, pagdagang overtime mo reklamo, isi nga naman, kwarta lang, butugin niya nga, permanenteng makapabor o gili mapaboran. Wala pa gani, alas 5, nangandam na isa ka oras pa, nagkapain-paki na para mo pa ulit. That is not. Hindi ko niya na. Kaya isa sa pangalawa, palaging nagbabantay sa oras. Marami kong kasama noon sa bangko pa. Usually noon ang bangko magsasara alas 5. Alas 4 pa lang, maraming mga teller sa counter. Yung iba, pag may kliyente sa kaliwa ka lang. Nagbabalansin na pala, nagbibilang ng pira, pagkatapos ng alas 5, makauwi na kaagad. Yung iba alas 5, magsimula pang magbilang sa kanilang mga pira. Kaya gabihin mag-umuwi. Kaya yung mga maro, yun, palaging nagbabantay sa oras. Hindi pag malugi, dapat malugi pa ang kumpanya. Dapat mga Kristiyano din karon na na matitiyon. Dapat wala. Dapat wala. Pangatlong ugali na makikita natin sa tao na nagtrabaho, pira lamang. Masyadong inggitiro at inggitira. Pag nakita nila yung pumasok sa kaisa na mas huli pa sa kanya, pero mas mataas yung sahod na matatanggap niya, naku, magreklamo, ano, bakit ang bago-bago lang niya? Bakit mataas yung sahod niya? Ako patanggal na, bakit maliit yung sahod ko? Lalo na kung babae, may kagandahan, siguro, malakas negosyo. Kalat na lang ng chismis. Yun ang mangyayari. Bilang mga Kristiyano, dapat hindi mangyayari sa atin yan. Pang-apat, dahil sa kanyang pagiging reklamador, dahil sa kanyang pagiging chismoso o pag-inggitiro,
at palaging nagbabantay sa oras, nagtatrabaho siya, hindi masaya. Do you know why? Palagi siya nagbabantay. Ano na kaya ang nangyayari? Hindi ka masaya. You are not happy with your work. You are coming to work. Ano, trabaho na naman? Pero walang trabaho, magreklamo. Pag bigyan ng trabaho na naman. Maaga gising na naman. No. Work is a gift from God. Ang trabaho, gigan sa Diyos, nag-iatag ka na po, nato ba, tinang-abot ang trabaho ko nga doon ay pag-antos o na gugma. Na, doon ang kinuray ng Kristohanon. Ang masama nito, dahil maraming mga Kristiyano na gano'n ang attitude. Na bakit na ganito? Dahil pira lang hinahabol. Pira lang talaga. Kaya, sinabi ni Pablo sa verse 7 and 8, sa minsay na binasa, alam naman ninyo, sabi ni Paul, na noong kami nandiyan pa, when Paul was still at Thessalonica, he was working day and night. Lahat na kanyang kinakain, binabayaran. Sa araw naging misyonaryo siya. Sa gabi nagtumatahi siya ng tent. Alam mo yung tent na ginagamit natin? Noon, mano-mano yan ginagawa. At ibinibinta ni Pablo para mag-isupport sa kanyang sarili. Because bilang misyonaryo, minsan may suporta, minsan wala. Kaya kung walang support, paano ka makakain? Kaya dapat meron kang sideline. Ito ang ginawa ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo na hindi kami kumakain ng kaninong pagkain na hindi namin binabayaran. Nagtatrabaho kami sa araw at gabi para kami ay hindi maging pabigat sa inyo. At higit sa lahat, para kami makapakita ng magandang, mabuting halimbawa. Sa totoong buhay, mahirap si Pablo bilang misyonaryo. Sa araw ng iyon, nagsisermon siya, at sa gabi, nagtatahi siya ng tent. Katulad ng mga misyonaryo, katulad ko, tinatawag kami na tent missionary. Alam mo yung ibig sabihin ng tent missionary? Siguro, bihira lang kayo makakarinig dito. Sabi na, tent missionary yan siya. Ano bang ibig sabihin ng tent missionary? Natutulog ba lang sa tent? Hindi. Doon nung hango sa ginawa ni Pablo. Tent missionary, ipinapadala ka sa isang lugar, dapat maghanap buhay ka. Buhayin mo yung sarili mo. Dahil wala kang suporta galing sa simbahan na nagpapadala sa iyo. Kailangan mabuhay ka sa sarili mong sikap. Yun ang sinasabi yung tent missionary. Kaya salamat na lang. Dahil wala ka akong suporta sa simbahan na nagpadala sa akin. Kahit isi-isis man lang galing sa Pilipinas, wala. So, salamat sa inyong lahat. Dahil may suporta kayo ibinibigay sa akin. Thank you. Maraming salamat sa inyong ginawa. At sa totoong buhay, yun nga ang buhay ni Pablo. Alam ni Pablo na mapakita lamang niya ang salita ng Diyos kung paano namin ang ipapakita ito. Na sabi ni Pablo, na ang nagpalaganap ng salita ng Diyos ay dapat makatanggap galing din sa salita ng Diyos. Meaning, a preacher should receive support from the gospel. Kaya, yun ang sinasabi ni Pablo. Pero sabi ni Paul, yes, nagtatrabaho ako, pero hindi ko pinipilit na suportahan ninyo ako, sabi ni Paul. Kaya nagtatrabaho ako sa gabi ng tumatay ako ng tent para may binta. Yes, a pastor should receive support, pero hindi siya namimilit, sabi niya. Dapat daw ipakita ang magandang halimbawa para maging tularan. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo concerned sa ating mga rights. We should also be concerned, but we must be concerned much na ano ho yung may pakita natin kaysa gusto nating tanggapin yung ating mga rights. We should also receive our rights. Sahod man, o allowance man, pero dapat ipakita natin ang magandang halimbawa. Let us not only demand our rights, but let us be ready to show our good example. Kinakailangan. A Christian worker should be a good and a godly worker. Dapat hindi tayo magiging pasaway. Tayong lahat, kahit saan man tayo nagtatrabaho, dapat hindi tayo pasaway. Dapat tayo ay magbigay ng magandang halimbawa. Kaya bilang mga Kristiyano at bilang mga gagawang Kristiyano, dapat bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang dapat ipakita yung magandang halimbawa kaysa gusto natin ipilit yung ating mga karapatan. Kung manghingi man tayo ng ating mga rights, dapat tanungin din natin ating sarili, ano ba ang halimbawa na ipakita ko sa kanila para maging worthy ako sa rights na natanggap? Yun ho ang ibig sabihin. Kaya ang sagot sa mga sumusunod na mga tanong ay magbibigay ng mga mabubuting dulot
sa lahat ng mga taong magpapakita ng magandang halimbawa. Ito ho ang mga tanong. Ano-ano ba ang mangyayari kung ang lahat ng mga manggagawa ay sumusunod sa aking halimbawa? Bawat isa, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Ano ba ang mangyayari sa kaisa kung sumusunod sila sa aking ginagawa? Ano bang ginagawa mo sa kaisa? Palagi ka bang late? Kung palagi kang late, kung susundin ka nila, anong mangyayari sa kaisa? Wala, patay. Kung maaga kang umuwi, palagi kang nag-impake, maaga pa, wala kang time out, kung susundin ka nila, anong mangyayari? You see? Kung magalang ka sa kaisa, konnichiwa, good morning everything, anong mangyayari sa kaisa? You will follow you. Bawat isa. Nakapasok na ba kayo ng barberia dito sa Japan? Pagpasok mo pa lang, pagsigaw ng isa, pagsigaw na lahat. Yun, susunod nila. Kung maraming sinasabi, hindi ko naiintindihan. Pero pagsigaw na yung isa, lahat na mag-chorus na. Ibig sabihin, may sinusunod sila. Mga mabuting gawain. Kaya, pangalawang tanong, ano ba ang magagandang halimbawa na maipakita ko sa aking mga anak? Ano bang uling magulang ka? Kung hindi ka makapakita ng magandang halimbawa sa inyong mga anak, ano man ang susundin ng ating mga anak? Pangatlong tanong, ano ba ang masasabi sa aking mga kasamahan na hindi pa mga Kristiyano na nakakita nila sa aking buhay? Maraming mga kaisa ngayon na hindi mga Kristiyano yung kasama natin. Marami ding mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, ano ba ang sabihin ng mga hindi Kristiyano pag nakita nila ang ating buhay? Mabuti ba ang sasabihin nila? Baka hindi ba? Kristiyano man sana, bakit ganyan? Pastor man sana, bakit ganyan? Naku, napakasamang komentaryo. Dapat magpakita tayo ng magandang halimbawa. Kaya sinabi ng Biblia sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang ating pananampalataya kung walang kasamang gawa. Sabihin natin, I am a Christian. Pero pagdating sa kaisa, hindi Kristiyano ang ugali mo. Hindi Kristiyano ang bunganga mo. Anong sasabihin nila sa iyo? Wala rin. Pati pa si Kristo talaga. Yun ang mga ganun sabihin natin. Kaya, para tayo sa mensahe na binasa natin, 2 Thessalonians 3:13, si Pablo ay nagbigay ng encouragement sa ating lahat na dapat hindi tayo magsawang gumawa ng mabuti. We should not be tired of doing what is good. We should not be tired of showing a good example to others para maging tularan. Why? Dapat hindi daw tayo magsawang gumawa ng mabuti kahit naging ang kapalit niyan ay problema at pasakit. Minsan, kahit gumagawa tayo ng mabuti, mayroon talagang mga taong masama ang tingin sa atin, masama ang kanilang pag-trade sa atin. Kaya kinakailangan, kahit ano man sasabihin nila, kahit ano man ang gagawin nila, magpatuloy tayo gumawa ng mabuti, magpatuloy tayo magpakita ng magandang halimbawa para maging tularan. Pangalawa, dapat magpatuloy tayo gumawa ng mabuti at magpakita ng magandang halimbawa kahit hindi man tayo makatanggap ng pasasalamat. Minsan, marami na tayong ginawa na mabuti, pero hindi pa rin napansin ng iba. Yung mga hindi mabuti, yun ang napapansin. Pero sabi ng Biblia, kahit hindi man tayo makatanggap ng pasalamat, patuloy pa rin tayo. Why? Nga naman nga ipadayon niya po nato ang pagbuhat ng mayo. Bisan dili man kita makita sa tao, matagbuhat na ito ang mayo. Everything that we do good will be listed in our book of life in heaven. Makalista dito sa langit. Bisan pa man ganit, maghatag kita sa kabaso ng tubig sa katao nga nangangailangan na diuhaw. That will be written in the book of life in heaven. At magagamit yan sa araw ng hukom. Kaya lagi natin tandaan na kahit ano pa, ang mga reward na ating hinahanap dito sa mundo ay pansamantala. Dapat natin tandaan at dapat natin sikapin na ang rewards na ating matatanggap ay galing sa langit. Because that reward will last forever. Kanang ganti nga itong ipagod ka sa langit, walay katapusan. Now, paano ba natin mapaglabanan? Paano ba natin mapaglabanan ang mga discouragement dito sa mundo? Kahit ano natin ginawa na mabuti, kahit ano na yung ipinakita natin ng mga gandang halimbawa, marami pa rin
kumukontra o kumakalaban sa atin. Kaya minsan nadi-discourage tayo. Paano natin mapaglabanan ang discouragement? Paano? Unang-una, tingnan natin ang kahirapan na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kung marami mang manlalait sa atin bilang Kristiyano, at gumagawa na tayo ng mabuti, nagpakita tayo ng magandang halimbawa, tingnan natin ang mga kahirapan na nadaanan ng ating Panginoong Kristo. Alam ba ninyo, isipin natin na kahit si Panginoong Kristo ay nasa sinapupunan pa sa ni Maria, marami ng problema. Ano bang problema ang una niya naranasan? Inidiborsyo sana ni Jose si Maria. Kasi, nang mabuntis na siya. And, pag galabas pa lang ni Kristo, gusto na siyang patayin ni Herodes. Lumaki na siya sa tahanan, hindi siya tanggap ng kanyang mga kapatid. Hindi siya tanggap. Kaya, mula pa man nang siya nag-ministry, he was betrayed by Judas and he was denied by Peter 3 times and everyone, hanggang namatay na siya doon sa krus ng Kalbaryo, wala talaga halos lahat kalaban. Kinakalaban talaga siya. Pero anong ginawa ni Kristo? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Imagine, ginawa na ang lahat sa kanya, mga masasamang bagay, hanggang siya namatay. Pero ganun pa man si Panginoong Kristo, hindi pa rin bumigay, hindi pa rin sumuko. Hindi pa rin sumuko. Dahil alam niya na may gantimpala siyang matatanggap mula sa langit. Pangalawa, una, tingnan natin yung mga kahirapan na dinaanan ni Panginoong Kristo. Pangalawa, tingnan natin ang mga kahirapan ng ating mga kasamang Kristiyano. Dito sa Pilipinas, dito sa Japan, mga other parts sa bansa, Pilipinas, ang mga Kristiyano ay malaya. Pero pupunta kayo sa Middle East, may report sa internet na sa mga non-Christian countries, pababa ang mga Kristiyano pinapatay. Marami nang pinapatay sa Iraq, Afghanistan, and every part there. Marami nang pinapunti nilang naiwan na Kristiyano. Pero hindi sila bumigay, hindi sila sumuko. Makikita mo, nakapila sila, binabaril, nakagapos, binabaril. Pero hindi talaga na ibinigay ang pangalan ni Kristo. They do not give up. They always hold on to Jesus Christ. Kaya tingnan natin yan. Yes, dating na nakita na natin ang paghirap ni Kristo, yun ay makapagbigay sa atin ng encouragement. Makikita na natin yung mga ating kasamang mga Kristiyano doon sa Iraq and everywhere in the world, sa non-Christian countries. Pinapatay na sila, pero hindi sila nag-give up. Dapat mag-encourage tayo na dito sa Japan, we are free. Dapat the more that we should cling to the Lord because we are free. Pero minsan, hindi makikita ang mga tao sa simbahan. Nasa labas palagi. You see, yun ang nangyayari. Pangatlo, pag may tingnan na natin yung mga paghirap ni Kristo, tingnan natin ang mga paghirap ng ating mga kapatid na mga Kristiyano sa ibang bansa, tingnan natin yung mga promesa ng Panginoon. Christ have suffered, other Christians suffered, and we too shall suffer, but what shall we consider? Consider the promises of God. Ano ba ang mga promesa ng Panginoon kung magpatuloy tayo sa pagkapit sa ating Panginoong Kristo? May reward tayo sa langit. Yun ho ang iisipin natin. Kaya sinabi ng Biblia sa Romans 8:18, ang ating mga paghirap dito sa mundo ay baliwala lang kung ating i-compare sa mga reward na ating matatanggap doon sa langit. Yes, we suffer in the world and we die, but we shall be living forever with our Lord Jesus Christ in heaven. If kung makayanan natin, kung mapaglabanan natin yung ating mga paghirap dito sa mundo. Kaya to summarize, bilang mga Kristiyano, ladaanin tayo ng maraming pagsubok dito sa mundo. Yung sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, na binigyan tayo ng encouragement na kinakailangan magpakita tayo ng hindi tayo magsawang gumawa ng mabuti. Dapat palagi tayo magpakita ng mabuting halimbawa at titingnan natin yung mga kahirapan na nagawa natin Panginoong Kristo para magkaroon tayo ng encouragement. Hindi lang yan. Titingnan natin yung mga paghirap ng ating mga kapatid na mga Kristiyano sa ibang bansa. You see, tingnan natin at hindi lang yan. Tingnan natin, consider also the promises of God. Yes, there are promises of God. Sabi ng Biblia, I will never leave you nor forsake you. Marami. Matutumba man ang lahat ng mga kawan, mga kasama mo, ikaw ay manatiling makatayo pag nakakapit ka lang sa akin, sabi ng Panginoon. Many people will die and fall down, but those who believe
shall continue to stand up. You see, bilang mga Kristiyano, dapat manatili tayo nakatayo at nakahawak sa ating Panginoon. Dahil umaasa tayo sa kanyang mga pangako. And I know, and we know, that God never fails. Di kita pakyason sa Ginoo. You see? At bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story. Sa isang beach sa North California, may malaking beach doon, pero hindi ginagamit bilang beach resort. Doon, hindi ginagamit. Ginagamit bilang daungan ng mga mangingisda. Dibuat ka ito parang abutanan sa mga mangingisda. Ibikaw sa atong Pilipinas na itong fish port. Fish port siya dito. Maabot ang mga mangisda. Kaya taghan kayong mga isda na lumulutang sa dagat, mga isda na patay, na galing sa kanilang mga lambat sa paglilinis nila, lumulutang sa dalampasigan. Maraming mga isda. Kaya may mga ibon doon na tinatawag ng pelikan. Alam mo yung mga pelikan? Parang hiron, mahaba ho yung paa, mahaba ho yung liig, mahaba ho yung pagtuka niya. Napakagandang ibon. Hindi na sila naghanap ng pagkain, hindi na sila naghanap doon sa dagat ng isda. Doon na lang sila lumalapit sa daungan. Marami ng isda makakain nila. Kaya yung mga pelicans, tumataba na sila. Halos hindi na nakakatilos. At hindi na sila marunong maghanap buhay sa kanilang sarili. Nagdepende na lang sila sa mga isda na nakuha na ng mga isda. Kasi maraming naiwan doon. Kaya, may pagbabago ang ginawa ang gobyerno doon. Yung fish port na yun, i-convert into a beach resort. Kaya wala na ho mga mangisda na dumadaong doon. Wala na ho mga isda na lumulutang. Malinis na ho buong kapaligiran. Pero may mga isda pa sa dagat. May marami pa. Kaya yung mga ibon na palagi na lang kumukuha ng pagkain doon na hindi na sila pinaghirapan, kinukuha na lang niya doon sa kapaligiran, namamayat sila at nagkasakit at maraming namamatay. Hindi na alam magtrabaho. Hindi nila alam ang isda. And nagpag-isip ng mga gobyerno doon na nag-import sila ng mga pelicans doon sa south. Kinuha na doon sa south na lugar. And dinala nila doon para yung mga ibon na yun marunong mangingisda. Kaya doon, sir, nagsama-sama na yung mga pelicans na yung marunong mangingisda at hindi marunong mangingisda at mga payat na natututo silang magtrabaho na magsikap na makapaghanap ng pagkain. Kaya noon, pag namatagala na, wala na ho mga pelikan na tamad. Lahat na sila ay naghanap ng sariling pagkain nila. Isa, tayo mga Kristiyano, dapat maging modelo tayo sa kahit saan ng bansa tayo naroroon. Kung nandito man tayo sa Japan, dapat magpakita tayo ng ihemplo that we are Christians. We are Christians and we are loving. So dapat ipakita natin yan sa mga Hapon. That we are really loving. Yun ang ibig sabihin. Kaya tayo ay parang nang import tayo galing sa langit. Ipinadala ng Panginoon dito sa mundo to magpakita ng maganda, mabubuting mga gawa at hindi tayo magsasawang gumawa ng mabuti at hindi tayo magsasawang magpakita ng magandang halimbawa para marami makakilala sa ating Panginoong Kristo, maraming humahanga sa ating Panginoong Diyos bilang tayo created to the image and likeness of God. You see? Isang beses lang tayo dumaan dito sa mundong ito. May sinabi ako, nabasa kong poem, that we pass in this world but once. Anything we can do, anything good thing that we can do, do it now. Do not deter it. Huwag mong ipagmalipaliban sa ibang mga araw. Gawin natin ngayon na. Because we never pass this way again. Isang beses lang tayo dumaan sa mundong ito. Dapat lahat natin magagawa na mabubuti. Dapat ipakita na natin ngayon na para maging tularan. Ano ba? Ano mo Diyos, may takot sa thank you for your word, for reminding us as Christians. We should never tire of doing what is good. Hindi tayo magsawang gumawa ng mabuti at hindi tayo magsawang magpakita ng magandang halimbawa para maging tularan sa iba. Bless us, O Lord, and give us the courage to show and obey what you say, Lord. Give us always the wisdom to follow you. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat.